Kanina pa pala namin kasama ang hari ng mga waya. Kung alam ko lang, kanina pa sana kitang pinatay at piniga upang makuha ang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng mutya. At sa tingin mo ba, basta-basta mo na lamang yun magagawa sa akin? Dapat mong maintindihan, tao. Kung hindi dahil sa mga kasamahan kong bihagdo, kanina ko pa kayong pinatay. Nagawa nga namin kayong mahuli ng walang kahirap-hirap. Sa tingin mo ba, mapapagod ako at mahihirapan na tapusin ka? Kung gusto mo, subukan natin ngayon. At ngayon naghahamon ka dahil sa alam mong wala kang patutunguhan. Dahil alam mong wala kang takas. Kaya naman, naghahanap ka ng pagkakataon at oras upang makaalpas. Masyadong malaki ng pinsalang ginawa niyong mga espesyal na tao sa kabundukan ito. Unti-unti niyong sinisira ang aming payapang kalikasan. Kaya naman hindi ka makakatakas at kailangan mong pagbayaran ang iyong mga kasalanan. Diyan kang nagkakamali. Hitong sa'yo! Bakit hindi ko magalaw? Anong nangyayari sa kamay ko? Masyado mo naman yata akong minamaliit at kinalimutan mo nang naririto ako. Lintik, sinasabi ko na nga ba? Paano mong nagagawang magtago ng lubusan at hindi namin maramdaman? Isa kang manlilin lang. Isa kang halimaw. Ouch. Sa ating dalawa, sino bang mas halimaw tingnan? Isa pa, hindi porket hindi nyo kayang maunawaan ang kakayahan ko, tatawagin nyo na akong mandaraya at halimaw. Mas halimaw nga mga pinaggagawa nyo. Sino bang lumalapan ng mga waya? Sino bang mga kumakain ng aswang na itinuturing na mga halimaw? Hindi ba kayo? Hindi ba't ang mga uri nyo ang patuloy na nananamantala sa mga mahihina at sa mga nilalang na ibig nyong kainin? Ngayon magsabi ka, sinong halimaw sa atin? Akma sanang susuntukin itong espesyal na uri ng tao o ang pinuno, itong si Zen. Ngunit naroroong nakita niya ang malaking kamay ng Haring Waya at doon ay agad siyang sinakal. Isang tampalasan. Marami sa mga kasamahan namin ang pinaslang niyo at kinatay. Kaya hindi ko mapapatawad ang kababuyang ginawa niyo sa aking pamilya. Ngayon napag-aralan ko na ang tungkol sa inyo. Uunti-untiin ko ang lahat ng espesyal na taong nasa kabundukan ito at wala akong ititira isa man sa mga kauri niyo. Doon ay palihim na umatake naman itong babaeng kasamahan ng pinuno ng espesyal na tao. Si Zen ang kanyang punterya. Labis ang pagkagalit nito sa binata kaya naman gusto niyang makaganti. At noon ngang nakita niyang lumantad na ito, ayaw niya nang pakawalan pa ang pagkakataon upang mapaslang ito. Ngunit si Zen ay si Zen at hindi siyang magdadalawang isip na tapusin ang sinumang kalaban, babae man ito o lalaki. Tapos ka sa akin ngayon. Isang katangahan ang magpakita sa akin, binata. Sinong tanga sa ating dalawa? Bakit kang lumapit? Buong pag-aakala nitong babae, kung magagawa niyang lapitan itong si Zen ay magagawa niya itong saksakin ng kanyang mga patalim na may lason. Ngunit isa itong pagkakamali nang dahil nga nang tumapak siya sa distansyang abot nitong si Zen. Bigla na lamang lumipad ang punyal at naroroong tumama sa simbolong nasa kanyang noo. Ngunit ang nakapagtataka, maging itong si Zen ay nagulat dahil sa nang tumama ang kanyang punyal sa simbolo na nasa noo ng babae. Para bang
May kakaibang tinig ang sumigaw ng napakatinis at para bang nasusunog ang simbolo, ngunit nananatiling buhay ang babae. Hanggang sa maya-maya, nalaglag ang punyal at doon ay nakatusok ang isang tila bang malabulate na may mga galamay na uri ng nilalang, isang parasitiko. Kulay itim na makintab at tila bang matigas ang katawan nito. Halos isang dangkal ang haba at makikita na para bang may lambat o mga ugat-ugat ang buntot nito. Doon ay mabilis namang sumugod itong si Zen at kinuha ang kanyang punyal. Naroroong makikita na nanginginig pa ang parasitikong tinamaan niya. At doon makikita ang korte ng simbolo na nasa tiyan nito. Kung gayon, ditong nagmumula ang kapangyarihan ng mga espesyal na uri ng tao. Ibig sabihin, may pag-asa pang mailigtas ang mga uri nila laban sa mga parasitiko. Kailangang malaman ito ng iba pang tumutugi sa mga kagaya nila. Kailangang malaman ito ng mga kasamahan ko. Mahal na hari, ang nasa noon nila, ang simbolong yan ang pinagmumulan ng kapangyarihan. At yan din ang kahinaan nila. Kung magagawa nating tanggalin yan mula sa kanila, gagawa nating iligtas pa ang buhay ng mga tao. Mukhang kinokontrol ng nilalang na to ang kanilang isipan. Madaling sabihin para sa iyo, binata. Ngunit hindi lahat may kakayahan ng katulad sa iyong punyal. Hindi lahat kayang tanggalin ang mga parasitikong yan nang hindi napipinsala ang kanilang pinamamahayang katawan. Ilang beses na naming sinubukan ang diskubrihin ang pinagmumulan ng kapangyarihan nila. Ngunit sa tuwing wawasakin namin at sisirain ang simbolo, nagwawala ang mga espesyal na tao. Kasabay nito, oras na subukan namin ang gamitan ng aming mga kapangyarihan ng simbolong yan ay nasusunog kasama ng pagkamatay ng kanilang tinitirang tao. Noong una, akala namin kailangan lang matanggal ang simbolo. Akala namin isa itong uri ng orasyon o ritual na kumapit sa kanilang pagkatao. Ngunit ngayon malinaw na. Hindi ekstraordinaryong kapangyarihan, hindi ritual o anumang uri ng orasyon ang pinagmumulan at dahilan ng kanilang pagkabaliw at pagkagumot sa kapangyarihan, kundi ang nilalang na yan. Ang nilalang na bumabalot sa kanilang utak at nakikinabang sa lahat ng kanilang nilalapa. Napatingin itong si Zen sa kanyang punyal. Ano ba ang meron ang sandata niyang ito na may kakayahan upang maihiwalay ang parasitiko mula sa katawan ng tao? Isa pa, ang pinakaunang iniisip niya, saang nagmula ang mga parasitikong ito? Ito ba'y nagmula sa kanilang mundo? Ito ba'y nagmula sa mundo ng mga engkanto? O maaari kayang kagagawa ng mga diablo? Masama ito. Kailangan malaman kung paanong nadikha ang punyal na ito. O kailangan malaman ang katangian ng aking sandata. Sa ganung paraan, sigurado akong matutulungan namin ang mga nabiktima ng parasitikong yan. Sigurado akong marami pang tao ang maililigtas namin mula sa tuluyang pagkagumod sa kasamaan. Ngunit paano? Binata, tulungan mo lamang akong tapusin ang isang ito. Matutulungan kita sa iniisip mo. Kung ibig mong malaman kung paanong nalikha ang iyong sandata, may kilala akong panday na may kakayahang linangin at gawin ang mga bagay na imposible.
para sa nakararaming panday. Kaya niya nga madetermina kung paanong nilikha ang sandata mo at sa gayon makalikha ng iba pang sandata na magagamit upang tapusin ang mga parasitikong patuloy na naninirahan sa katawan ng mga tao. Sa mga narinig ay biglang naggoramentado itong pinuno ng mga espesyal na tao. Subalit sa pagkakataong iyon, maliwanag nang nauunawaan nitong sila Zen na ang nilalang na nagiging dahilan ng pagwawala nitong pinuno ng mga espesyal na tao ay hindi mismo ang tao, kundi ang nilalang na umuukupa o nakabalot sa utak nito. Maaaring nag-uumpisa nitong mabahala, mangamba dahil sa nalaman na nila Zen kung paano silang tatapusin. Sa madaling sabi, ang mga uod o malabulating nilalang na ito, ang parasitiko, ay isang matalinong uri ng nilalang na kayang maunawaan ang usapan ng mga tao. Doon ay makikita na nag-uugat-ugat na ang ulo ng pinuno ng espesyal na tao. Makikita ang tila bang mga sungay na lumilitaw at mga pangil na hindi pangkaraniwan, hindi kagaya sa mga aswang, bagkus ang mga pangil na ito ay para bang mula sa mga insekto, patagilid ang paglabas sa kanyang bibig. Nag-umpisang lumiit ang itim ng kanyang mata na tila bang malaguhit na, animoy mula sa isang tipaklong. At dito ay marahang bumaluktot ang katawan ng espesyal na tao. Bigla itong dumapa sa lupa at nagbali-baliktad ang kanyang mga binti at kamay. Hindi niyo ako matatapos. Hindi niyo ako mapapatay. At hindi niyo ako maiaalis sa katawang ito. Kailangang mamatay kayong dalawa bago bang malaman ng karamihan ang tungkol sa amin. Aray ko po, ang sakit naman nun sa tenga. Ano ba yung ingay na yun? Parang ewan. Parang nakanunok ng mga basak-basak na pinggan niya. Ang sakit sa tenga at ang tinis-tinis. Naririnig na namin yan dati pa dito sa kabundukang ito. Gayunman hindi namin alam kung saan niyang nagmumula at kung anong nilalang ba ang may likha niyan. Pero kung minsan, ilan silang nag-uusap at nagsasagutan at tila bang magkakalayo ang kanilang mga distansya. Kung gayon, naninirahan din yan at residente ng kabundukang ito. Malabo namang mga aswang yan. Ang pangit naman ng boses nila. Tsaka, bakit parang nagtatawag? Mukhang hindi magandang nangyayaring ito. Tama ka, Kulas. Tila yata pakiwari ko din ay nagtatawag ang tinig na yun. Mukhang humihingi ng tulong sa kanyang mga kauri. Delikado ito. Maaari kayang nasa unahan at nakikipaglaban si Zen at yan ang nakaharap niya. Ibig mong sabihin, nakadevelop ng bagong kaparaanan ng communication niyang mga espesyal na tao? Sa dami naman ng maiisip nila, ganyan pang ginawa nila. Pwede naman silang mag-cellphone na lang para naman hindi maingay. Bakit ganyan pa? Nakakasakit yan ng lalamunan. Anong gagawin natin? Kailangan na nating puntahan si Among Zen. Baka mas marami pang mga kalaban doon at mag-isa lamang siya. Need natin siyang tulungan. Oo nga, kailangan na nating magtungo doon. Bakit ba naman kasing ura-urada yung si Zen? Bida-bida masyado. Gusto yatang mamatay ng maaga. Nakakainis. Nag-aalala ka ba, Officer Gwen, o nagagalit lang talaga kay paring Zen? Hindi ka bang nasanay doon? Kamabata mo yun Dapat kabisado mong ugali nun.
Matigas ang ulo nun at hindi naman nakikinig yun ng basta-basta sa mga taong nasa paligid niya. Gagawin niya kung anong gusto niya. Kaya mas mabuti pa. Tara na. Uy, Manong Pachenko, hindi ba bang tapos mag-check yung bulang kristal mo? Ay. Tapos na at napacheck ko na kung ano iyong ingay na narinig natin. O tapos, anong ingay daw yun? Nalaman ba? Yun nga eh. Kakaiba ring ingay na narinig natin at hindi nga matukoy ng aking gabay. Mukhang hindi nagmula sa mundong are ang pinagmumulan kung sino man ang may gawa noon. What? Ang ibig mong sabihin, hindi taga dito sa planeta natin? Baka mga aliens yan. Uy, Kulas, halika na. Pa-alien-alien ka pang nalalaman dyan. Bilisan mo na. Mamaya, nasa peligro na ang buhay ni Zen. Oo na, andyan na. Detective, tara na. Tama ng pagtutulala mo dyan. Hinahanap ko lang kung nasaan si Valentina. Kanina ko pang tinitingnan dito sa paligid pero hindi ko siyang makita. Nang sambitin ito ni Karina, doon lamang napansin din ng kanyang mga kasamahan na oo nga at bukod kay Zen, maging si Valentina ay wala doon at hindi nilang mahagilap. Nadoble ang kanilang pag-aalala. Ngunit kailangan nilang magmadali. Patuloy ang pag-iingay na naririnig nila. At tila bang nakakarinig na sila ng mga pagsagot mula sa di kalayuan. Naku po, mukhang padami sila. Anong gagawin natin? Alam mo, Nelta ba? Total gusto mo namang patunayan na mabuti kang tao talaga at matulungin ka at wala kang ibang intention sa amin. Bakit hindi na lang ikaw ang ialay namin? Ikaw ang unang ipapakain natin sa kung anumang mga nilalang yan para makaligtas kami. Sa ganong paraan maniniwala na akong mabuti ka. Ano ko? Hello? Di bali nang isipin mong masama ako. Basta hindi ako magpapakain sa mga nilalang na yan. Ayoko pang mamatay ano. Hindi pa akong sumisikat at hindi pa akong nadidiscover bilang isang magaling na mamamahayag. Gusto ko pang makita sa mga telebisyon. Yun lang naman ba ang problema? Di mang-hold up ka ng bangko. Ang bilis mo nung sisikat. Kita ka sa lahat ng telebisyon. Magkakaroon ka pa ng sarili mong poster. Malayo pa ba? Hindi niyo ba bang nakikita si Zen? Para namang walang katapusan tong pagtakbo natin. Asan ba kasi siya? Ay, kumalma ka laang dyan, Officer Gwen. At nararamdaman kong hindi na kalayuan ay narariyan na ang binatang si Zen. Pero may iba pa kaming nararamdamang presensya kasama niya. Oo nga at kakaiba ito. Mukhang malakas at galit na galit. Mukhang... Teka. May nararamdaman pa akong isa. Isang malawaya pero makalakas. Malahalimaw ang persa. Posible ka lang, ito yung tinatawag nilang hari ng mga waya. Ang aking itay. Nararamdaman ko rin siya. Pero paano? Kani-kanina lamang ay wala siya dito. Kani-kanina lamang, wala kanyang presensya. Paano nangyari na ngayon eh? Biglaan na lamang siyang nasa malapit natin. Papalapit sila sa pinagmumulan ng kakaibang tinig. Nang biglang marinig nila ang pagtumbahan ng mga puno sa kapaligiran na para bang napuputol o may pumuputol dito, kasunod ng mga pagsabog ng napakalakas na mga konsentrasyon ng puwersa. Sa labis na lakas nito, ramdam nila ang puwersa ng hangin na umaabot sa kanila. Bukod pa doon, magkaibang uri ng aura ang naroroong lumalagablab at nakikita ng iilan sa may kakayahan ang mga mata upang makita ang kulay at puwersa ng aura. Kabilang na dito si Valentina. Ngunit kagaya ng bilin sa kanya ng kanyang nobyo, hanggat maaari ay huwag siyang makikialam sa labanan at hanggat maaari, manatili siya sa kanyang kinaroroonan. Bagay na pilit na sinusunod itong si Valentina. Bagamat labis na ang kanyang kagustuhan upang makialam sa labanan, upang matiyak na hindi mapipinsala itong si Zen,
Ngunit mas matimbang ang kahilingan at kagustuhan ng binata. Alam niyang malulungkot si Zen o madidismaya kapag binali niya ang kanyang pangako. At doon ay nagulat silang lahat nang makita ang tila ba isang alupihan na pagkalaki-laki at pagkabagsik-bagsik ng itsura. Ngunit kapansin-pansin na sa uluhan nito ay makikita ang katawan ng isang tao na parabang walang malay. Ngunit dilat ang mga mata at pumapaikot-ikot. Oh my God! Ano yung kalaban ni Zen? Ang pangit ng itsura. Parang bulating ang daming kamay. Loko, isa yung alupihan. Isang halimaw na alupihan. Teka, ano yung taong nasa uluhan niya? Mukhang isang espesyal na uri ng tao ang nakikita niyong nasa uluhan ng nilalang na yan. Posible kaya? Posible na ano? Ituloy mo na kasi, Ninang. Ang dami mo namang paposible-posibleng suspense dyan. Bakit parang nakaglo yung lalaking yun dun sa uluhan? Ano yun, display? Posible kaya nga. Iyan ang tunay na anyo ng isang espesyal na tao. Maaari kayang ang labis na kalakasan na dulot ng simbolo sa kanilang noo ang nagiging dahilan ng paglitaw ng ganyang uri ng halimaw. Ay, kaya pala hindi makita ng aking gabay kung anong uri ng nilalang ang may gawa ng ingay. Ay iba talagang uri ng nilalang ang naririto. Hindi yan isang aswang at hindi ring engkanto. Anong uri ba ng nilalang iyan? Isang nilalang mula sa impyerno? Negative, malabo yan. Alam ko kung anong mga itsura ng mga taga-impyerno at malayong malayo siya. Ika nga. Uy, tingnan niyo yung kasama ni Paring Zen. Yung malaking mama na parang aso na kulay puti. Si Whitey. Ayun o, tinutulungan si Paring Zen. Oo nga no, ang laki namang dug niyan. Mga loko-loko, yan ang hari ng mga waya. Yan ang ama ni Prinsesa Luna. What? Si Whitey? Yan ang tatay ni Prinsesa Luna? Kaya naman pala, looks family to me. Magkamukha kayo. Ngunit nakuha nila ang atensyon ng halimaw na ito. Kaya naman sa kanilang naibaling ang galit nito at agad na sumalakay upang puksain ang mga antingero. Doon ay mabilis nang lumundag itong si Zen at ang hari ng mga waya upang pigilan ang pagsugod ng nilalang. Mabilis na binali ng hari ng mga waya ang ilan sa mga galamay nito. Ganon din ang ginawa nitong si Zen. Mabuti na lamang at mabisa ang gamit na punyal nitong si Zen upang magawang wasakin ang mga galamay ng malaalupihang nilalang. Ngunit dahil dito ay labis at lalo na itong nagsusumigaw, makikita na nagkaroon na ng malay ang taong pinamamahayan ng parasitikong ito at naroroong nagdurugo ang mga mata nito at bibig. Pilit na kumakawala sa halimaw na gumagamit sa kanyang katawan. Ngunit dahil lamang doon ay mas lalong kumapit sa kanya ang tila bang mga ugat na galamay nito na nasa kanyang uluhan at makikita ang patuloy na pagsipsip sa dugo at enerhiya ng taong ito. Binata, kailangan mo nang tapusin ang taong yan. Labis na siyang nahihirapan. Bukod pa doon ay wala ng pag-asa. Huli na ang lahat para sa kanya upang mabuhay. Patuloy lamang siyang kukonsumuhin ng halimaw na yan hanggang sa maubos siya. Kaya naman kailangan natin siyang matapos upang mawalan na ang pinagkukunan ng lakas ang parasitong ito. Mukhang tama ka. Mukhang wala ng pag-asa pa upang mailigtas ang lalaking yan. Kasalanan niya to. Nagpagapos siya sa kapangyarihan ng parasitiko.
Ikaw nang bahala sa mga galamay niya. Pigilan mo ang pagsugod niya sa mga kasamahan ko. Akong bahala sa taong nasa ulo niya. Sunod-sunod naman ang tila bang tinusok na mga piraso ng bato nitong alupihan at naroroong inihagis dito kila Kulas. Mabuti na lamang at alisto naman itong si Menandro at sinangga ang mga paparating na naglalakihang tipak ng bato. Katulong itong si Tibor at itong si Mang Karding. Ang lalaki naman ng mga batong ito. Mukhang pakay niya talagang patayin tayo. Teko, Boss Kulas, anong nangyari dun sa mga busis na kausap nito? Bakit parang natahimik at nawala? Hindi kaya naririyan ito at nag-aabang na sa atin? Tama si Menandro. Maaaring nasa paligid na ang ilan sa mga kagaya niyan. Nawala na ang pag-iingay. Tumigil na ang pagtawag niya. Ibig sabihin nito, maaaring malapit lamang dito ang kinaroroonan nila. Hindi namang nagkamali itong si Menandro at itong si Ninang dahil naroroong lumabas ang tatlo pang espesyal na uri ng tao. Normal pa ang katauhan o ang anyo nito. Makikita lamang ang isang simbolo sa kanilang mga noo. Ngunit tila bang wala na ito sa mga sarili nila. Namumula ang mga mata at naroroong animoy naglalakad ng wala sa sarili. Tuloy-tuloy patungo dito kay Kulas. Nako, ayan na nga at may sumpa yata ang mga dila nyo. Nagkatotoo ng pinagsasasabi nyo, Menandro. Tingnan mo tuloy, ang dami nating kakalabanin. Abala itong si Zen sa pag-akyat sa katawan ng dambuhalang alupihan. Habang patuloy na pinipigilan at winawasak naman ng hari ng mga waya ang mga galamay nito upang pabagalin sa pagkilos patungo dito kay Kulas. Kaya naman, hindi magawa ni Zen ang lapitan itong si Kulas upang matulungan. Mukhang alanganin si Among Zen para tumulong sa atin, paring Kulas. Kailangan nating ibigay ang lahat natin para matapos na ito. Kailangan nating talunin yung mga espesyal na tao. Hindi ko pa rin maunawaan kung bakit parang kakampi nila yung malahalimaw na alupihan na yan, pero sa tingin ko kailangan natin silang tapusin. Mamaya pati sila maging mga malaalupihan pa at mag-transform. Paring Jimeno, kakailanganin ko ulit ang pagpapahilo mo at pagpapalakas sa aking pwersa. Susubukan kong tapusin sila once and for all. Ano mga yun? Bakit bigla na lang silang nagsilitawan? Ay, masama ito. Masamang masama. Bakit ngayon pang nagsinitawan ang mga yan? Bakit nagkataon pang kalaban natin ang mga espesyal na tao rito? Saan ka naman magpapakita ang mga impacto na yan? Ano na naman ba ito? May halimaw. May mga aswang. May taong lobo. Tapos may mga abnormal na tao. Ngayon pati zombies. Naririto sa bundok na to. Oh my God, paring Kulas. Mukhang walang katapusan ng mga horror dito sa bundok ha. Parang lahat na lang ng mga nakasagupa natin, nakakita natin dito. What's next? Yari tayo dyan, paring Jimeno. Mga zombies pa lang kalaban natin dito. Tapos may mga espesyal na tao pa. Huwag mong sabihin magkakasama sila. Subalit, hindi ito ang katotohanan. Iba ang kanilang sitwasyon. Dahil ang mga buhay na bangkay o mas kilala sa katawagang zombies ay mga kusang nagsilitawan doon nang maamoy ang samyo ng mga tao at mabulabog dahil na rin sa pagwawala ng dambuhalang alupihan. Mga nilalang ito na matagal nang natutulog sa kailaliman ng lupa ng Tres Marias. Mga bangkay ng mga nilalang na namatay doon at nasawi
dahil sa magkakaibang sitwasyon at kadahilanan. Ngunit pinananatiling nananalaytay ang buhay kahit papano na ng mismong kabundukan. Ang mga zombies na ito ay parte ng depensa ng mismong bundok ng Tres Marias, kung saan ang mga ito ang inaatasan ng kalikasan upang tanggalin ang mga naninira at nanggagambala sa kapayapaan ng bundok. Lintik, bakit may mga zombies dito? Ano bang nangyayari dito? Sambit ng isa sa espesyal na tao na tila bang nagkaroon ng malay o natauhan. Nagtataka ang lalaking ito kung paano siyang napunta sa lugar na iyon. Nagtataka kung bakit labis ang kaguluhang nagaganap at kung bakit may zombie sa kanilang kapaligiran. Ano nangyari dito? Bakit narito tayo? Hindi ba't nagiinuman lamang tayo dun sa base natin? Paano nakarating tayo dito ng basta-basta na lamang at saka? Anong mga yan? Kakasabi ko lang, mga zombies ang mga yan. Hindi kong alam. Parang blanco yung utak ko. Tapos, tamalayan ko lang narito na tayo. Teka, ano naman ang halimaw na yan na parang alupihan? Nakikilala ko ang nasa taas. Hindi ba yan yung pinuno ng isang pangkat ng mga kauri natin na patuloy na nanunugis ng mga waya? Papaanong naririyan siya? Anong ginawa sa kanya ng halimaw na yan? Biglang sumakit ang mga ulo nila nang muling sumigaw ang halimaw na alupihan. At muling naglaho ang kanilang mga ulirat. Naroong nagwala ang mga ito at sinugod sila kulas. Kasabay din nito ay ang pag-atake ng mga zombies. Labo-labo ang kaganapan. Kung sino-sino lamang ang inaatake nitong mga zombies, mapapangkat man ng mga antingero o mga espesyal na tao. Habang si Zen naman ay naroong kumakapit sa nagwawala at naglilikot na alupihan. Pilit siyang inilalaglag nito. Alam ng nilalang na hindi maaaring makaabot itong si Zen sa taong pinagmumula ng kanyang kalakasan at kapangyarihan. Dahil oras na magawa niya ito, babagsak ang halimaw. Kaunti na lang. Kailangan kitang mapabagsak. Mukhang mas tumala ang sitwasyon dito. Nanganganib ang mga kasamahan ko. Kaya, mamatay ka na lamang, pwede ba? Ngunit hirap itong si Zen bukod sa madulas na ang katawan nitong alupihan. Napakakunat at napaka matinik pa nito. Kaya naman kinakailangan niyang mag-ingat. Dahil sa oras na magkamali siya at masugatan siya ng mga tinik na ito, hindi niyang matitiyak kung ano ang magiging epekto nito sa kanyang katawan. Lalo pa at makikita na ang mga tinik ay tila bang naglalabas ng kakaibang uri ng likido o para bang nagpapawis ito sa dulo. Binata, ito na ang pagkakataon at tanging oras upang mapabagsak mo ang nilalang na yan. Papadami ng papadami ang mga buhay na bangay. Kapag naipon sila dito at napalibutan tayo, mahihirapan tayong tumakas. Bagamat mababagal sila at mas mahihina, ngunit kapag pinagsama-sama ang puwersa nila at dami, siguradong may kalalagyan ng ilan sa atin. Masama ito. Dumadami na ang mga zombies. Hindi mapigilan ang paglitaw nila mula sa ilalim ng lupa. Ang mga nilalang na yan ay mga sugo at tagapagbantay ng bundok na ito. Lumilitaw sila kapag labis na ang kaguluhan at pag-iingay at pamiminsalang nagaganap sa ibabaw ng bundok na ito. Mukhang sila ang sinugo ng kabundukan upang tapusin ang mga nagagambala at patuloy na sumisira sa kapayapaan ng kalikasan. Kasama na tayo dun.
Oh my, hindi silang basta-bastang napapabagsak. Paringkulas, tingnan mo. Kanina ko pang binabanatan yan. Kahit putol-putol na yung mga body parts, gumagalaw pa rin at patuloy na nagpupunta dito. At saka tingnan mo yung isa, nagdudugtong yung mga kamay at paa. Oo nga, parang kakaiba ito kumpara dun sa mga nakalaban natin sa isla. Mas malalakas yata to. Tsaka may kakayan silang paghilumin ng mga katawan nila. Parang hiweno. Isa lang ang paraan dito. Ano Paringkulas? Magsasakripismo ba tayong dalawa? Susugurin na ba natin silang lahat? Ano ang Kuhilo? Ikaw na lang. Tumakbo na tayo. Hindi natin kakayaning papagsakin yan lahat sabay-sabay. Tingnan mo, nagpapatong-patong sila tsaka nagsisilitawan sila mula sa ilalim ng lupa. Mamaya biglang sumulpot na lamang dito sa may paanan ko. Ano saan tayong tatakbo? Wala naman tayong tatakasan dito at puro lupa naman ang dadaanan natin. Kahit saan naman parang bigla silang lumilitaw. Sa tingin ko, mga nilalang yan na namatay dito sa kabundukan sa maraming panahon at ginagamit na bundok na ito kanilang mga katawan o kalansay para lumika ng mga ganyang zombies. Tama itong lalaki. Maaaring ganun nga ang nangyayari dito. Lahat ng namatay sa loob ng kabundukan ito na may alaala ay ginagamit ng kabundukan upang maging kanyang proteksyon sa anumang kaparaanan. Hanggat naririto tayo sa kabundukan, sa tingin ko, hindi niyong mapapabagsak ang mga zombies na yan. At doon ay muling sumigaw itong alupihan. Sa labis na pagpapaikot-ikot nito, nakabitaw itong si Zen at tumilapon patungo dito kila Kulas. Naroon nagpagulong-gulong siya sa lupa hanggang sa huminto siya sa harapan nitong si Prinsesa Luna. Ayos ka lamang ba, Zen? Magsalita ka! Oops, napabitaw yata ako ah. Ang likot-likot ng bulating yan. Menandro, nakita ko yung lakas mo kanina. Mari bang tulungan mo ako? Kailangan mo akong ihagis pabalik dyan sa alupihan na yan. Bilisan mo. Isang karungulan, Boss Zen. Paano hagis ba ang gagawin ko sa'yo? Basta asintahin mo yung halimaw na yan. Papunta sa ulo niya. Papunta dyan sa bihag ng lalaki. Gawin mong lahat. Ibuhos mong lahat ng lakas mo. O sige, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Handa ka na ba? Ito na lamang pagkakataon natin upang mapabagsak ang halimaw na yan. Hindi maglalaon. Papupuno ng mga zombies ang lupang ito at hindi na tayong makakatakas pa. Kaya naman, ibigay mo ng lahat ng makakaya mo. Oo sige, ito na. Kumanda ka po, Zen. Malakas to. At naroroon ngang hinawakan nitong si Menandro itong si Zen sa kanyang mga paa at bumelo naman itong binata. Kasunod nito, buong lakas na initsa nitong si Menandro ang kanyang kaibigan. Labis ang puwersa na sa sobrang bilis ay parang nahihirapang makakita itong si Zen sa lakas ng hangin na sumasalubong sa kanya. Ngunit naroroong inasintanga ni Menandro ang direksyon patungo sa uluhan nito. Alam ni Zen na hindi sapat ang kanyang kapangyarihang espiritual upang basagin ang kabuuan ng depensa ng halimaw na ito. Kaya naman ang ginawa niya, ang natitirang puwersa at mana na nasa kanyang katawan, unti-unti niyang inilipat sa kanyang punyal. Ibinuhos niyang lahat ng alam niyang kaya niyang ibigay dito. Marahan naman na makikita ang kulay puting enerhiya na bumalot sa kanyang punyal. Ay, delikado iyan. Tingnan nyo at naghahandang humarang yung alupihan. Naku po, bukang tatamaan si Boss Zen ng mga galamay niya. Oras na matamaan siya ng mga galamay na yan. Ang matutulis nitong tulo ay siguradong babaon sa kanyang katawan. Kailangan niyang mag-ingat. Kailangan niya itong maiwasan. Ngunit sa bilis ng
pagragasa nitong si Zen patungo sa ulo ng alupihan at sa bilis naman ng mga galamay nito na naroroong parang akmang yayakapin itong binata. Mabilis na lumundag ang hari ng mga waya at pinigilan ang mga galamay na ito. Kasabay nito, umapak itong si Zen sa balikat ng hari ng mga waya upang madagdagan ang pwersa at kanyang bilis. Tapusin mo na siya, binata. Wakasan mo na ang paghihirap ng lalaking yan at pabagsakin mo na ang parasitong ito. Labis ang pwersa ng mga galamay nito, kaya naman nang makalusot nitong si Zen, agad nang umiwas ang hari ng mga waya bago pa siyang tuluyang madurog ng mga galamay. Balak pa sanang umiwas ng halimaw, ngunit huli na ang lahat. Naroroon na si Zen at nakakapit na sa kanyang ulo at agad na sinaksak ang simbolo sa noo ng lalaki. Mahusay. Napakahusay, binata. Ngunit hindi pang natatapos dito ang laban natin. Dumadami ng dumadami na ang mga buhay na bangkay. Kailangan makalis na tayo dito. Kailangan maialis ko na dito ang aking mga tauhan at ang aking anak. Nauunawaan kita, mahal na hari. Bukod pa doon ay kailangan nating makalayo sa mga espesyal na tao na yan. Sinong makapagsasabi? Baka pati sila maging mga malahalimaw. Hindi na natin kakayanin pa kapag sabay-sabay ang tatlong yan na nagbago ng anyo. Tayo na. At doon ay biglang lumitaw naman sa tabi niya itong si Valentina. Binabati kita. Napakahusay ng ginawa mo, Zen. Teka, para saan naman yun? Bakit? Ibinabalik ko lang naman yung halik na binigay mo sa akin kanina. At saka bawal ba? Ay, kaya naman tayong pinuputak din ng mga zombie dito eh. Puro landian ang ginagawa niyong dalawa. Bakit hindi niyo na lang kaming tulungan na gumawa ng daanan dito papatakas? At padami ng padami itong mga zombies na to. Yung iba, mga mamaupat ang lalaki. Zen, saka na yan, maghanap kayo ng kwarto. Huwag yung dito sa lantaran. Naku po, at talagang nagawa pa nilang maglampungan dito sa gitna ng kaguluhan. Halina kayo at magmadali na kayo. Ama, buhay kayo. Maraming salamat naman sa badhala. Maraming salamat na buhay pa kayo. Akala ko hindi ko na kayong makikita pang muli. Luna, anak. Masaya akong muli ka makita. Pinararangal ko na mukhang nagawa mong pangunahan ang ating angkan habang wala ako. Salamat na lamang sa tulong ng binatang ito. Sakto ang pagdating niya bago kaming paslangin ang mga espesyal na tao na yan. Hindi kong magawang kumilos at alam kong may mapapahamak sa aking mga kasamahan. Ngunit dahil sa pagdating niya, dahil sa panlitong ginawa niya sa mga espesyal na tao, nagawa kong makapaghanda at makapagpalit ng anyo nang hindi nilang napapansin, nang hindi nila akong sinasalakay. Masaya kaming makita kayong muli, Prinsesa Luna. Subalit ano ang ibig sabihin nito? Bakit pumanig kayo at nakipagkampihan sa mga tao? Hindi tayo nakatitiyak kung sila ba ay tunay na mga kakampi o baka naman sila ay mga espiyang kaaway. Tumahimik ka. Hindi mong nalalaman ang sinasabi mo. Maraming beses na kaming iniligtas ng grupo ng mga tingerong ito. Kaya hindi kong papayagan na magsalita ka ng masama laban sa kanila. Bawiin mo mga sinabi mo. Ngayon din. May napahiya at napagalitan. Hindi kasing mapigilan ng bibig. Masyadong makamandag. Buti nga sa kanya. Tama ang aking anak. Lahat kayo
ay dapat magpasalamat sa pangkat ng mga antingerong ito. Dahil kung hindi dahil sa kanila, maaaring natapos na ang mga buhay nyo. Kayang-kaya kong makaligtas laban sa mga nilalang na yun. Ngunit hindi ko kayong kayang iligtas sabay-sabay. Kaya naman utang nyo ang mga buhay nyo sa mga antingerong ito. Hindi kong papayagan na siraan nyo sila at pagsalitaan ng masasama. May napagalitan ulit, Double Dead. Napagalitan na ng Princess. Napagalitan pa ng Harry. Hindi kasing nagpipigil ng bunganga. Ikaw naman paring Jimeno, masyado mo namang binubulgar yung napahiya. Tayo na nga, baka makain pa tayo dito ng mga zombies. Baka mamaya masabihan naman tayong mahina at pabigat ng iba dyan na napapagalitan. Ay, Dine! Anong dine-dine ang pinagsasabi mo dyan? Sabihin mo kasi ng diretso, para ka namang bulol. Ay, ano ba? Dine, yaan dito tayong dadaan Sabi ng aking gabay, dito ang pinakamabilis at ligtas na daanan Yan, sabihin mo ng malinaw, hindi yung dine-dine ka pa. Ang dami mong alam. Parinsen, dito daw tayong dadaan, sabi nung gabay nitong si Pachinko. Ang lugar na yan ay patungo sa Palanas, isang batuhang pata kung saan di magagawang lumitaw ng mga buhay na bangkay na ito mula sa kailaliman. Tama ang daanan yan. Tayo na, magkakaroon tayo ng pag-asa upang makaligtas at makaiwas sa mga nilalang na to. Tama naman ang mga sinambit nitong sila Ninang dahil bagamat mahina lamang ang mga zombies na ito, maging ang mga espesyal na uri ng tao ay hindi nakapalag dahil sa nanggrupuhan sila. Nang iba't ibang uri ng zombies ang pumalibot sa kanila at makapitan ng mga ito. Hindi nang nakapalag pa ang mga espesyal na tao. Dinukot ng mga zombies na ito ang kanilang mga laman loob, maging ang puso, lalong-lalo na biniyak nito ang kanilang mga bungo. Doong makikita ang magkakaibang uri at hugis ng mga parasitikong ito. Ngunit maging sila ay hindi nakalaban sa mga zombies. Agad silang dinakma ng mga ito at nginatangata. Tanging mabilis na pagsigaw na lamang ang napakawala ng mga parasitiko hanggang sa tuluyan silang malamon ng mga zombies. Sa pagkakataong iyon ay tuluyan silang namatay. Walang utak ang mga nilalang na ito, kaya walang makukonsumo ang mga parasitiko upang kanilang gawing tirahan. Doon ay namatay ang 3 kalalakihan. Kasabay na namatay ang mga parasitiko na nagbibigay ng kapangyarihan. Ngunit matapos lamang iyon, nabaling sa kanila ang atensyon ng mga zombies na ito. Lalong-lalo na sa amoy ng mga dalaga. Kaya naman animoy mga hayok sa laman at dugo ang mga zombies na mabilis na gumapang papasunod sa kanila. Oy! Bakit bumibilis ang mga yan? Hindi ba dapat mga mababagal lamang sila at hindi silang nakakatakbo? Tingnan mong isang yan para tiyanak ang bilis kumilos. Bilisan na yun na, tumakas na kayo, kung bahala dito. Maglalagay ako ng malaking hukay para doon silang mahulog. Magkakaroon tayo ng sapat na oras para magkatagas tayo at magkalayo sa kanila. Sigurado ako, naaamoy nila mga dalagang kasama natin. Mas mababango ang mga dalaga kumpara sa mga lalaki pagdating sa mga ganyang uri ng nilalang. Para lang din naman sila mga balbal. Gagamitin ko ang aking kakayahan sa lupa upang palubugin sila pero hindi silang mapipigilan doon ng matagal na sandali. Ay, iaasa na namin yan sa'yo, kumpadre. Mauna na ako. Ang galing mo talaga at maasaan ka, paring libre. Ikaw nang bahala dyan. Huwag kang mamamatay Labis ang kaguluhan na. Halos tila bang umuuga ang lupa dahil sa dami ng mga nilalang na ito na sumusunod sa kanila. Maging ang mga hayop at nakatagong nilalang sa kagubatan ay nagsisiliparan at nagsisilikas na upang hindi madamay
dahil sa anumang buhay na madaanan ng mga zombies na ito ay kanilang nilalapa. Maging ang ilan sa mga espesyal na uri ng tao na naroroong naglulungga sa ilang mga yungib at mga batuhan, walang nagawa kundi ang tumakas. Ang ilan ay hindi pinalad. Di nilang inaasahan ang paglitaw ng mga nilalang na ito. Ang iba ay nilapa na habang natutulog at ang iba naman nagawang lumubog sa lupa dahil sa mga sorpresang pag-atake ng mga zombies na ito. Tama ang sinabi ng hari at ng prinsesa ng mga waya. Ang mga ito ay protektor ng kagubatang iyon na para bang may pahintulot mula sa mismong kagubatan at kabundukan upang gawin ang kanilang nais, upang lumitaw saan mang parte ng bundok na ibig nilang lumitaw. At doon nga, mabilis na nabawasan ang bilang ng mga espesyal na uri ng tao na nananahan sa kabundukan dahil na rin sa kagagawan ng mga buhay na bangkay. Lintik, saan bang nanggaling ang mga zombies na yan at bigla na lamang nagsilitawan? Ano bang nangyayari sa kabundukang ito? Nababaliw na yata ang kalikasan. Kung ano-ano na lamang na nilalang ang lumalabas dito. At paano nilang nalaman kung saan tayong nagkukuta? Tagong-tago ang mga lugar natin. Paanong nagawa nilang doon lumitaw? Tama nga ang sabi ng mga kakilala ko. May sumpa nga ang bundok na ito. Kaya walang masyadong nagtatagumpay na tumira ng matagal at mabuhay. Ito na siguro ang umpisa ng katotohanan at pagtupad ng sumpa ng Tres Marias. Napakarami ng mga zombies sa labas. Hindi tayong agad-agad na makakaalis dito. Kailangan nating makahanap ng mapagtataguan sa kuweba. Kung hindi, siguradong puksa tayo dito. Hindi silang namamatay kahit anong atake ang gawin natin. Bumabalik lamang ang mga katawan nila sa dati at parang nag-ihilom ng kusa. Tama siya. Delikado ito. Kahit ilang beses nating pasabugin at hiwa-hiwain sila, bumabalik lamang ang kanilang katawan sa orihinal. Kung magtatagal tayo dito at naipon sila, siguradong makukorner tayo ng mga yan. Kung gayon ay wala na tayong magagawa pa. Labag man sa kalooban ko, kailangan na tayong bumaba sa kabundukang ito. Hindi nang maganda pa para sa atin ang manatili dito kung patuloy na may mga gumagalang zombies sa kapaligiran. Walang kwenta ang paghahanap natin sa mutyang iyon kung magiging kapalit ang ating buhay. Malinaw na, hindi papayag ang nagbabantay sa kabundukang ito na basta-basta na nating makuha ang iniingatan nilang hiyas. Isang matalinong pagpapasya kung aalis na tayo dito. Ipagpapaliban ng ekspedisyon at mag-iipon na lamang ng puwersa kesa naman mamatay tayo dito. Sang-ayon ako sa'yo. Isang kaibangan ang manatili pa dito para lamang sa ngalan ng karangalan at pagtatagumpay sa paghahanap ng hiyas na yan. Marami na ang nasawi sa paghahanap niyan ngunit walang nagtatagumpay. Marahil ay dahil na rin sa sumpa ng kabundukang ito. Nakatadhana upang manatili dito ang hiyas at hindi ito para sa mga katulad natin. Tayo na. Umpisa na natin ang maghanap ng daanan pababa sa bundok na ito. Ayoko nang magtagal pa dito dahil sinong makapagsasabi kung ano ang susunod na dilubyo pagkatapos ng mga zombies na yan. Liban sa pangkat na ito, ilan pang mga pangkat ng mga espesyal na tao na naroroong umaasa sana na matsambahan nila at magtagumpay sila sa paghahanap ng mutya ang mga nagpasya upang lisanin ang kabundukan, bumaba at magtungo sa kabayanan at kalimutan na ang paghahanap sa nasabing mutya ng hunyango. Mabilis na nabawasan ang bilang ng mga taong naroroon sa bundok. Kapansin-pansin din ang paggaan ng atmosfera. Nawala ang itim na hamog na pumapalibot sa buong kabundukan. Isang hudyat na nababawasan na ang kasamaan na namamalagi doon. Ngunit hindi lahat. Dahil sa ang mga pinakamalalakas at makapangyarihang pangkat ng mga espesyal na tao
ay nananatiling hindi natitinag sa kaguluhang nagaganap. May kakayahan sila at sapat ang kanilang karanasan upang kaharapin at tapusin ang mga nasabing buhay na bangkay. Isa pa, kagalakan para sa kanila at bintahe. Alam nilang nabawasan na ang pangkat ng mga nakikipag-agawan sa kanila sa paghahanap ng mutya. At mas malaking oportunidad ito para sa kanila upang samantalahin ang pagkakataon. Kalaunan ay makikita ang tinatawag na palanas, isang kapatagang likha sa isang uri ng batong itim, malapad at malawak. Totoo ang sabi ng hari ng mga waya. Sa lugar na ito ay walang kapasidad ang mga zombies upang lumitaw mula sa kailaliman dahil solidong makintab na bato ito. Sa kabuuan ay magaspang ito ngunit makikita ang mga nagkikinangang parte nito na animoy mula sa mga maliliit na kristal na binubuo at nagkumpul-kumpul. Sa taas nito ay makikita ang isang malaking bahay kubo at naroroong nakatayo ang isang matanda na naninigarilyo habang pinapanood sila. Bilisan nyo! Bilisan nyo kung ayaw nyong maabutan ng mga nilalang na yan. Isang kalmot lamang yan ay mapaparadisa ang inyong mga katawan at siguradong pagkain kayo para sa kanila. Nako, paktay tayo nito. Bakit naman Paringkulas, buhay nga tayo at magsosurvive? Tingnan mo, hindi na tayong maaabutan ng mga zombies na yan dito. Oo nga naman Kulas, ano na naman ba ang problema mo? Tsaka ano bang pinuputok ng butsi mo dyan? Ligtas na tayo dito eh. Ay. Baka naman gusto mo Kulas ang maiwan at ikaw nang magsakripisyo para sa amin, What? Ako, gagawin mong sakripisyo? Ang gwapo ko namang sakripisyo. At saka hindi pa akong nahihibang para magpakabayani sa inyo, no? Paringkulas, bakit bang kinakabahan ka? Ano na naman bang problems mo? Ligtas na tayo? Anong ligtas? Hindi ka pa bang natuto sa buhay natin? Sa tuwing makakasagupa tayo at makakakita ng ganyang matanda, sigurado, susunod malaking problema. Hindi naman lumilitaw mga ganyang matandang tumutulong sa atin kapag walang seryosong problema na kakaharapin natin. Now that you mention it, I think you're correct. Mukha nga na signos yan Pag may matanda, mayroong problema. Ay nako po, at pinagkamalan pa akong malas na signos. Hala, sige na. Magtungo kayo dito sa kubo kung ayaw niyong maamoy pa ng mga nilalang na yan. At sigurado akong aakyat ang mga yan dito. Kayo dyan! Oo, kayo! Kunin niyo yung mga balde na yan. Ibuhos niyo ang mga laman yan dito sa mga guhit na kanal. Madali kayo! Oy, sige na, buhatin nyo na yan. Sige, trabaho. Bilisan nyo nga. Magbuhat kayo ng mga balde na yan. Gawin nyo ang pinapagawa nitong si Tatang. Mabilis naman kumilos ang mga waya at doong binitbit ang mga timba ng likidong may kakaibang amoy. Matapos silang maibuhos ito sa mga bilugang bahagi na para pang may mga kanal patungo sa baba ng palanas. Sa isang pitik ng mga daliri nitong matanda, nagliyab ang bilog kung saan ibinuhos ang mga likido. At doon ay mabilis na gumapang ito sa para bang mga guhit o kanal pababa sa palanas. Doon ay sinalubong ang mga zombies ng mga nagliliyab na kanal kung saan nasunog ang ilan at ang iba naman dagli ang umiwas at nagtago, lumayo sa kinaroroonan nitong sila Zen. Takot ang mga nilalang na yan sa mainit at sa apoy. Kaya naman hanggat nakakakita sila ng nagliliyab na kagaya nito, hindi silang maglalakas ng loob na lumapit. Ngunit sa oras na lumamig ang kapaligiran, hindi nating mapipigilan ang kanilang pagsugod at pagwasak sa bawat bahay na naririto. Kaya naman ang maipapayo ko sa inyo,
Magpahinga kayong saglit at bilisan nyo tumakas na kayo. Maraming salamat po sa iyo, Tatang. Maraming salamat sa pagtulong niyo sa amin. Pero, dito po kayong nakatira? Ano pong ginagawa niyo sa kabundukang ito? Ay, Ineng, sa akin na lamang yon. Sige na, magpahinga kayo. Hindi maglalaho ang mga nilalang na yan. Ngunit, umpisa pa lamang iyon. Patuloy silang lilitaw kung saan kayong naroroon. Ang tatandaan nyo lamang, manatili kayong iwas sa mga putikan at damuhan dahil doon silang maaring sorpresang lumitaw upang hulihin kayo. Maraming salamat sa iyo, kaibigan. Hindi kong nalalaman na may nagtayo na pala ng tahanan sa palanas na ito. Mukhang matagal na panahon na rin nung huli akong bumisita at mag-ikot sa kabundukan sa parte kung saan kang nakatira. Kayo ho ba ang hari ng mga waya na namamahala sa kabundukang ito? Wag ho kayong mangamba at wala akong ginagawang ilegal sa batas ng kalikasan at kabundukan ng Tres Maria. Naririto lamang ako upang mag-obserba at manaliksik. Ngunit wala akong intensyon na guluhin kung ano ang meron sa bundok na ito. Mabuti naman kung ganun. Sa dami ng mga espesyal na uri ng tao na nananahan dito, hindi lang maiiwasan pa ang tuloy-tuloy na pagkasira ng aming gubat. Ngunit, hindi kaming makakapayag sa ganoong gawain. Hanggat may lakas kami, sa oras na makatapat namin ang may kagagawan ng pagkasira ng kalikasan, lalong-lalo na ang mga espesyal na tao na yan. Iiyakin kong papatawan sila ng nararapat na kaparusahan. Ay, ang mahalaga nakapagpahinga na tayo sa mga makukulit na espesyal na tao na yun. Kaya lang itong mga zombies na to, tingnan nyo, yung iba talagang nag-iikot-ikot lang at parang nag-aantay sa pagkilos natin. Alam nyo, minsan napapaisip tuloy ako, mukhang may mga utak din ng mga ito at pinaprank lang tayo. Doon nga ay nagkaroon sila ng pagkakataon upang mag-usap-usap. Dahil nga sa patuloy na nagliliyab ang apoy at napapaligiran ng buong palanas, walang paraan ang mga zombies upang pasukin sila. Dito ay nagkapalitan na sila ng mga impormasyon, detalye at kuro-kuro. Maging ang pagpaplano kung paano silang aalis sa palanas upang magtungo sa mas ligtas na lugar. Dahil sa pagsapit ng gabi, hindi na lamang mga zombies ang maaaring makaharap nila dahil hindi maikakaila ang presensya ng mga aswang sa bundok ng Tres Marias. Alam nyo, kinakailangan nyong magmadali. Kung wala kayong balak na manatili sa aking bahay kubo, kailangan nyong maghanap ng ibang mapepwestuhan at mapagpapahingahan dahil ang tunay na bangungot ng gubat na ito ay mag-uumpisa sa pagbilog ng buwan. At dito nga ay inilahad nitong si Zen ang impormasyon o detalyeng naghahalap niya at nalaman sa pakikipaglaban sa espesyal na uri ng tao. Ito ay ang kaparaanan upang mapuksa ng tuluyan ang malakas na kapangyarihan ng mga espesyal na tao. Ipinagbigay alam nitong si Zen ang paraan ng pagkuha o paghihiwalay sa katawan ng tao at sa parasitikong nilalang na naninirahan sa utak nito. Ngunit isa pa ang problema nila, isang malaking problema. Teka nga, kung ang punyal na yan ang may kakayahang tapusin ang mga parasitikong naninirahan sa katawan ng mga tao na yun, gano'n bang kalayo yung tutunguhin natin mula dito? Haring Whitey. Tsaka, gano'n ba kagaling yung tinutukoy mong panday para maaaral yung komposisyon ng
kakaibang sandata nitong si Paring Zen para magamit natin. Huwag kayo mag-alala. Dahil hindi nang nalalayo sa lugar na ito ang kuwebang tinitirahan ng magkapatid na yun. Sa oras na mabawasan ang bilang ng mga buhay na bangkay na yan, kailangan nating kumilos kaagad at magmadali upang marating ang kanyang kinaroroonan. Natahimik ang kagubatan. Unti-unti, muling papalubog na ang araw. Ngunit hindi pa rin silang nakapagpasya kung lilisan sila maghahanap ng lugar pahingahan. Sa bandang huli, nakiusap sila dito sa matanda kung maaari manatili sila sa teritoryong sakop ng Palanas, lalong-lalo na sa loob ng bahay nito. Ipinagpaliwanag nila ang labis sa panghihina ng kanilang mga kasamahan. Dagdag mo pa doon ay ang katotohanan sa mga pinsalang natamo ng mga waya at ang panghihinang nararamdaman ni Zen sa pagbuhos niya ng buong enerhiya niya sa huling pag-atak sa halimaw na alupihan. Naroroong nanginginig ang katawan ng binata, ngunit hindi niya itong pinapahalata sa kanyang mga kasama. Subalit kitang-kita nitong si Valentina ang malamlam na liwanag ng orang nagmumula kay Zen. Paanong mahina na ito nung una silang magkita sa mundong iyon. Mas lalong malamlam ang liwanag ng ora ni Zen sa pagkakataong ito. Napasalampak na lamang itong si Zen sa upuan sa loob ng kubo at biglang hindi nakagalaw. Mabuti na lamang at mabilis na umalalay itong si Valentina upang hindi tuluyang bumagsak sa sahig ang binata. At doon, wala nang pagdadalawang isip na hinalikan nitong si Valentina itong si Zen sa kanyang labi upang mailipat ang bahagi ng kanyang enerhiya. Dahil alam nitong si Valentina ang tuluyang pagkaubos ng espiritual na lakas ay maaaring mga hulugan ng kamatayan ng isang individual. Ito ang ipinapangamba niya, ang tumigil ang pagtibok ng puso ng binata. Itutuloy. Magandang gabi mga ka-Midnight at maraming salamat sa muling pag-aabang sa ating kwento. Ipagpaumanhin po natin na sa mga ilang episode na nating na-upload ay wala po ito sa ating tamang oras na 8:30 ng gabi. Marami pong kadahilanan, ngunit hindi na natin ipapaliwanag pa sa video na ito dahil personal matters na rin po ito. Kaya naman maraming salamat po sa mga umuunawa at patuloy nag-aabang sa ating kwento. At sa mga ilang individual naman po na medyo hindi na gustuhan ang pagkahuli o pagka-late ng upload natin ay kayo mag-alala at may mga upload naman po tayong dumarating. Pakiunawa na lamang din po at kagaya nyo po ay tao lang din ang narrator ng channel ito. Maraming salamat po. Patuloy nating abangan ang mga susunod na kabanata. Ngayon ngang nailigtas na nila Zen ang hari ng mga waya at naroroong patungo sila sa tinutukoy nitong panday na may kakayahang gayahin o madetermina kung paanong nagawa ang kanyang kunyad. Ang susi upang sa halip na pastangin ng mga espesyal na tao ay magawa niyang mailigtas ang mga ito o magawa nilang mailigtas sa mga ito laban sa parasitiko na tila bang umuukupa sa buong utak ng isang tao. Medyo kadiri at nakakatakot. Ngunit matutuklasan niyo po kung saan itong nagmula at malalaman niyo kung sino ang may kagagawan nito. Kaya naman po manatili tayong updated sa pamamagitan ng pag-like, comment at pag-pindot ng all sa notification bell icon upang manatili kayong updated sa ating mga kwento. Gayun din sa mga naka-Android phone ay make sure lang po na ang YouTube application po sa ating cellphone ay naka-turn on ang notification at naka-allow ito upang nag-a-alert po sa inyo sa tuwing may inilalapag na po tayong kwento. Yun lamang po sa gabing ito at manatili tayong ligtas at mag-ingat
ang lahat ng mga ka-midnight natin. Ito pong muli ang inyong midnight. DJ.